Hello guys, nandito na naman tayo. Siyempre, good morning muna dyan at good evening rito. Eto guys pag-usapan lang natin. Aba. Baka hindi lang pala itong dalawang yung sinabi ko na babaliktad na meron pa palang nadagdag, o di ba ga? Ngayon, ang tanong, sino kung sakasakali? O ito, pangalanan na natin sapagkat sabi nga dito sa hanay ng mga didilis maliwanag, unti-unti na, the boat is sinking. O di ba ga? Bakit ka mo? Ayon sa ating puting kabayo, itong si Chupeta, syempre, mananatili yan dito sa sa mga may sayad, mananatili yan sa grupo ng sayad siblings. Syempre, ang kanyang loyalty at ang kanyang pagpapakita na kunwari tapat siya, syempre sa may sayad siblings, di ba? Pero ito 'yun. Itong si maglalaro pa lang maglalaro ang mga magkakapatid na may sayad. At magkakapatid na may sayad. Itong magkapatid na parehas din may sayad, itong si Chupetra at saka itong si Pia Madamdamin. Ayon sa ating puting kabayo, pagdating ng botohan sa impeachment trial, ang usapan, itong si Pia Madamdamin ay boboto at ng conviction para dito kay Inday Sayad. Bakit kamo? Para masabi na siya ay pro-impeachment, sapagkat yung kanyang kapatid na si Chupetra ay hindi magbabago at mananatili. Ngayon, ang purpose nila para mabiyak at mahati at masabi na hindi porke siya ay kawatano nakaboto siya na bagamat kitang-kita ng ebidensya mananatili siya dito sa grupo ni Inday Sayad, di ba? So dito gusto nilang ipakita na kunwari itong si Pia Madamdamin ay anong tawag dito? Hindi matapat kundi talagang para sa katotohanan 'yon. Kaya boboto siya ayon sa ebidensya at sa kanyang konsensya, di ba ga? Ay mga style. Pero ito masasabi ko, Pia Madamdamin, tama naman yan. Bumoto ka ayon sa iyong konsensya at sa katotohanan. At yung paglipat mo, halimbawa lang, hindi ka man lumipat ng partido, nandiyan ka sa minority, pero yung paglipat mo ng boto at sa pagboto mo kay Inday Sayad sa kanyang conviction dahil nakita mo ng mga ebidensya, hindi naman ito nangangahulugan, nakakalimutan namin ang mga pinaggagawa mo, di ba ga? Mananatili kang ang tingin namin sa iyo ay si Pia Madamdamin, tsaka isang taong papansin, so wag ka nang umasa, pero kung boboto ka, tama lang yan. At least ipakita mo na ikaw ay nasa wasto at tamang pag-iisip, di ba? At talagang ang gusto mo kunwari para sa bayan. O di ba kahit ba peke yan, at least may pakikita mo na nagkukunwari ka. O di okay na rin yan. The boat is sinking na talaga para dito sa mga didilis, guys. No? So, yun. Kaya tingnan natin ang mga susunod na mangyayari. Mga didilis, mukhang ubos na kayo Kaya nyo pa ba? Kaya nyo pa ba mga didilis? Ano na kayo? Ubos na. Di ba? Isipin mo, ano pang mangyayari sa inyo yan? Sa inyo niyan. Di ba? Si Inday Sayad ninyo wala na, shoot na ito sa balde 100%. Di ba? May magagawa pa kayo kay Inday Sayad? So ang natitirang panlaban nyo si Barbie Baste. Di ba? Wala na si Inday Sayad, tulad nga ng sinabi ko noon pa man, damaged goods na yan. Sa naglalabasan ngayon na dito sa impeachment trial, lalo nang nabubuko. Kita mo naman, saan ka naman nakakita itong kakatapos lang na impeachment trial, di ba? Umamin si Ortonio na talagang lahat alam ni Inday Sayad ang nangyayari. Saan ka naman nakakita na humingi ng confidential funds kahit pa wala ang ibinigay lang nila ay plano, pero request lang pala, walang plano, attachment. At itong malupit, saan ka nakakita na pagka-receive ng confidential funds, for reimbursement na lang pala yun, ibig sabihin, nauna na yung gastos. Hindi lang nauna ang gastos, nag-abono pa. Ang lupit, di ba? Kaya si Ortonio, napakabait pala nito. Isipin mo, nag-abono pa ng 150,000, habang ang sweldo niya ay 190,000. Nag-abono pa ng 150,000, what the... Ang lupit talaga nila Inday Sayad. Pagkatapos, ang pinabili na lang daw ng mga upuan at mga gamot, itong mga confidential agents, itong kanilang mga nasa intelligence, sila na lang daw ang bumili ng mga gamot at mga upuan, kaya walang resibo, what the heck. O di ba ga? O sinong pinaglululoko yung mga inayo pa kayo?
Ang maluloko na lang ng mga ito ay ang mga didilis, palibasa, bobo. Pero kung hindi ka didilis, maluloko ka ba? Isipin mo, bibili ng upuan, walang resibo. Bibili ng mga urukan, walang resibo. Di ba ka? Bibili ng gamot, walang resibo. Saan ka naman nakakita ng ganun? So very obvious na ito ay talagang pinagkakitaan. So sabi nga ng ating puting kabayo, hindi lang 'yan ang pinagkakakitaan nila, pati pala itong pati itong anong tawag dito? Calamity fund. Binibira rin ng mga ito, talaga walang patawad, takaw sa pera. Ang takaw talaga sa pera nitong mga magkapatid na may sayad, Oh. Ngayon, yan na. Diba? Confidential funds talagang, tsaka ito guys saan ka naman makakita na talagang kitang-kita na sanay. Gawain sa Davao City, dinala sa pagiging vice presidente. Ganun pa rin ang pinagagawa, di ba ka? Akala kasi nila, hindi sila masisilip. Ibahin nyo ang presidente namin ngayon, di ba? Di ba? Hindi kayo kinukonsinte, tsaka ang mga natin ngayon, nasa Congress at ang ibang mga senador, di ba? Iiyak nyo na lang yan. Kaya kayong mga didilis, huwag na kayong magsalita ng mga 2028 pa kayong nalalaman. Bakit? Anong meron sa 2028? Ano meron sa 2028? Bakit sinasabi nyo magkita na lang sa 2028? Kala nyo naman ko, may panlaban ba kayo sa 2028? Sino panlaban nyo sa 2028? Si Barbie Baste? Patawa talaga kayong mga hinayupa kayo, Kaya itigil nyo na yung mga ilusyon ninyo, Si Inday Sayad, wala na, lubog na. Sabi nga, your boat is sinking na, Talagang palubog na kayo ng palubog. Tapos, paano hindi kayo lulubog? Yung nagtitimon, may sayad. Anyway, balik tayo kay Pia Madamdamin, Pia Madamdamin, kung yan ay totoo na yan ang gagawin mo, di good job sa'yo. Pero hindi nangangahulugan yun, nakalilimutan na namin ang mga pinagagawa mo. Diba? At least kahit malit sa isang bagay na yan, meron kang nagawa na maayos at tama, diba? Kung talagang ikaw ay boboto sa conviction nitong si Inday Sayad, diba? Pero, madidimanda ka pa rin. Madidimanda ka pa rin, tatandaan mo yan, So, yun lang muna. Sa mga bobong didilis at may sayad dyan na nyo, ang tatay nyo ay preso, ang BP nyo ay bobo. Manatili kayo mga bobo at may sayad, sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye!